In the beginning, God created the heavens and the earth. And God said, "Let there be light." And there was light. Trinity logical. Just take the Trinity on faith alone. It's quite an impression of my Of all the commandments, the fourth is the most contested. And how is this acknowledgement made? By keeping the seventh day holy. The book of Leviticus is the third book of the Bible, and it says to make all of this appear to be was by eating certain animals. Isa pong mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, at happy Sabbath sa inyo pong lahat. Sa mga pagkakataon pong ito ay muli na naman tayong papainanlang sa impapawid upang bigyang daan ang naumpisahan na nating pag-aaral tungkol dito sa mundo ng biblical interpretation o ng hermeneutika. At kasalukuyan po nating binabagtas ang usaping may kinalaman sa maling paggamit ng banal na kasulatan na nasa ilalim ng tinatawag na ACGS School of Thought. At ito nga po ang fallacy of the ignoring the biblical languages. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, ay hindi natin sinasabi na kinakailangang magpakadalubhasa muna sa biblical languages ang isa pong bumabasa ng Biblia o ang isang umi-interpret sa Biblia para maunawaan niya ang banal na kasulatan. No? Hindi po. Ang atin lamang binibigyang pansin dito ay bigyan din natin ng kabuluhan ang biblical languages. No? Bigyan din natin ng pagkakataon na pag-aralan din kahit papaano yung biblical languages sapagkat may mga termino sa Biblia, sa wikang Tagalog o sa wikang English na kung minsan ay kinakailangan nating ibalik o hukayin yung orihinal na pinanggalingan ng salitang ito para lubos po nating maunawaan. Bago po tayo magpatuloy, mga kapatid, inaanyayahan ko muna kayo sa isang maikling panalangin. Tayo po'y manalangin. Amang banal, sa pagkakataon pong ito ay nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo uli kami ng pagkakataon na makapag-aralan sa impapawid gamit po ang programang Back to the Truth Ministry na kung saan ay tumatalakay ng mga araling pangpananampalataya sa lalo pang ikapagpapalapit sa inyo. Pinagkakatiwala po namin ang aming pong gagamiting oras at gayon din ang amin pong magiging daloy ng mga pag-uusap. Binabalik po namin sa inyo ang kapurihan at ang kalwalhatian sa pamamagitan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Katulad po ng ating nabanggit, mga kaibigan, na mayroong mga kataga sa wikang Tagalog, wikang Ingles o anumang wika na kung minsan ay kinakailangan nating arukin, hukayin yung pinagmulan ng pinagsalinan ng mga binabasa natin. Sapagkat ang banal na kasulatan hindi isinulat sa panahon nating ito ng 2020, kundi ito'y isinulat napakatagal na panahon na. Halimbawa, ang bagong tipan ay isinulat noong unang siglo pa. At higit sa unang siglo pa, yung pagkakasulat ng lumang tipan. Kaya, para lalo tayong magkaroon ng direksyon at hindi tayo malihis ng pagtuturo ng banal na kasulatan at ng pag-interpret dito, ay makabubuti rin na maunawaan din natin ang kahalagahan ng biblical languages. At isa sa mga halimbawa na ating pong kukunin sa pag-aaral na ito
ay yun pong malimit gamitin ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na kung saan ay lagi silang nagkakamali sa pag-unawa o pag-interpret ng talatang ito. Ito na nga halimbawa yung Kapitulo 7, talata pong 19 ng Aklat ng Marcos. Ganito po ang ating mababasa mga kapatid. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ang binasa ko po mga kapatid ko ay saling ang Biblia. Dito po ay magkakaroon tayo ng bahagyang pag-aaral gamit po ang biblical languages at atin pong iisa-isahin. Bibigyan po natin ng pansin ito pong mga terminong sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, ito ho, kundi sa kanyang tiyan. Yan muna bibigyan natin ng pansin, At saka yung isabay na natin yung kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Yan. So ito pong dalawang katagana ito na kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi, ay uunawain natin ang kahulugan sa tekstong Griego na kung saan hinango ang pagkakasali ng ating mga binabasa ngayon. Sapagkat kung hindi natin nahanguin ito, medyo palaisipan sa atin pag sinabing kundi sa kanyang tiyan, madali nating maunawaan yun. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan. So madali nating maunawaan. Pero yung terminong at lumalabas sa dakong daanan ng dumi, ano ba ibig sabihin nun? May mga umi-interpret na yun daw dakong daanan ng dumi ay tumutukoy sa puwet mismo ng tao. Ayan, meron namang yung tinatawag na dakong daanan ng dumi, ito raw yung ating mga bituka. Yan, So, kaya nga, para lubos nating maunawaan ay pag-aaralan po natin mga kapatid. Ngayon, ano ba ibig sabihin ng kundi sa kanyang tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Yan. Dito po, kay Albert Barnes, kung minsan ang paggamit po ng mga external evidence ay makatutulong din para maunawaan natin yung binabanggit sa talata. Sabi dito sa komentary ni Albert Barnes, ganito natin na mababasa mga kapatid. All meals, all food, all that is taken into the body to support life. The meaning is that the economy or process by which life is supported purifies or renders nutritious all kinds of food. The unwholesome or unnutritious part are separated, and the wholesome only are taken into the system. Tuloy. This agrees with all that has since been This agrees with all that has since been discovered of the process of digestion and of the support of life. The food taken into the stomach is by the gastric juice converted into a thick pulp called chyme. The nutritious part of this is conveyed into small vessels and changed into a milky substance called chyle. This is poured by the thoracic duct into the left subclavian vein and mingles with the blood and conveys nutriment
and support to all parts of the system. The useless part of the food are thrown off. Ano po sabi dito ni Albert Barnes? Ano ho? Ito po ay matatagpuan ninyo sa eSword. Ano ho? Ayan. So, electronic age po ito ng 2008. So, dito makikita natin na kapag ang mga pagkain na ipinasok natin sa atin pong tiyan, ayon sa pagpapaliwanag ni Albert Barnes, ay nagkakaroon ito ng proseso sa kanyang metabolism. Ano po? At ihihiwalay po dito yung mga sapal o yung mga dumi na at ang kukunin lang ng katawan yung mga pagkain o sustansya, mga nutrients na kailangan po ng atin pong ng ating buong katawan. Yan. At pagkatapos ito ay yung mga sapal na yon ay ihihiwalay din. So maliwanag na ang binabanggit dito na kundi po, sapagkat hindi po pasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan, nagkakaroon po ng proseso. Ng proseso. Bakit ko binasa itong komentary ni Albert Barnes? Sapagkat malaki, mga kapatid, ang kinalaman nito sa buong talata ng Marcos 7:19. Yan. Kaya ito pong pagpapaliwanag ni Albert Barnes ay tawag dito ay umaakma rin sa ibang mga Bible versions, katulad nitong kay translation ni Murdoch, itong Murdoch translation of the New Testament Peshitta noong 1851. Na sabi rito sa Marcos 7:19, "For it doth not enter into his heart, but into his belly, and is thrown into the digestive process, which carries of all that is eaten." So, kung napansin nyo po, yung mga terminong "and is thrown into digestive process", yan, which carries of all that is eaten. Nagkakaroon talaga ng proseso pagdating sa tiyan. Dito naman sa the idiomatic translation of the New Testament, copyright 2008 by William Graham MacDonald, sabi rito, ang abbreviation niya yung MIT. Sa 7:19, ganito rin ang pagkakabanggit. "Because it does not enter one heart, but going into the digestive canal, it proceed through the latrine. This principle causes all foods to be rated clean." Yan, to be rated clean. So, palagay ko dito ay walang pagtatalo, mga kapatid, na kapag ipinasok sa tiyan, nagkakaroon po ng pagpoproseso. Yan. At sabi nga doon ni Albert Barnes sa binasa natin, okay, so kapag ito ay napunta na sa sikmura at ito ay napaprocess, yung gastric juice, nako-convert ito patungo sa thick pulp na kung tawagin ay chyme. Tapos yung mga nutritious part of this convent, sabi dito, ay nag-change din into a milky substance na tinatawag na mga chyle. So, mahalaga yung panuntunan ng ating digestive system. Kaya sa bahaging ito na 7:19, pinag-aaralan din pati yung nababanggit din sa atin yung lawak ng gampanin ng atin pong tiyan. Ngayon, isa pang gusto kong bigyan ng diin itong kay Dr. John Hill, copyright 1670s, 1690s, yan, to 1771. Sabi ni Dr. John Hill,
but into the belly, it is taken at the mouth, goes down to the throat, and is received into the stomach, and from thence it passes through the bowels. So dito naman may binabanggit na siya, no? Inumpisan niya sa bibig, pababa, ano? Yan, pagkatapos ito ay itutulak din, ano, sa bowels, no? So dito makikita na natin, binibigyan na dito ng pansin yung terminong lumalabas sa dakong daanan dumi, hindi pala ito tumutukoy sa mismong puwet, ano ho? Pasensya na kayo sa termino ginamit ko, ano? Sa mismong puwet o di kaya sa bituka na sinasabi ng iba, kundi doon mismo sa bowels, no? Doon mismo sa tawag dito sa CR, ano ho, kumbaga sa termino natin dito sa Pilipinas, o sa inidoro. Okay? So isa pa, ano, dagdag pa ni Dr. John Hill, sabi niya, and goeth into the draught, the private house, as the Jew called it, no? Without going into the heart at all. Yan, so ang tinatawag naman dito yung private house, kundi yung sa ating nga ditong termino ay CR, ano, comfort room, no, sa ibang termino. So ito mga kapatid, hindi lang sila ang nagsasabi ng mga ganitong katotohanan, maging ang iba pang mga translation din ng Biblia. Halimbawa itong ALT. Ano ba tong ALT? Ito po yung analytical literal translation of the New Testament. Ano po sabi? Doon pa rin sa 7:19 ng Marcos. Ganito po ang ginawang pagkakasalin. Because it does not enter into his heart, but into the stomach, and goes out into the latrine, purifying or purging all the foods. So saan daw po nilalabas? Sa latrine. Okay? Yan. So ito po ay maliwanag na sa atin. Ano ho? Yan. Kaya nga ang ginamit sa saling ang Biblia ay ganito. Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso kundi sa kanyang tiyan, at ito'y inilalabas sa tapunan ng dumi. Sa ganito'y nililinis niya lahat ng pagkain. So inilalabas sa tapunan ng dumi. Yan. So sa ibang termino po niyang kasilyas. Yan. Ano? Inidoro. Ano pa? Palikuran. Yan. Yo? Yan. So isa pa mga kapatid, ano? Dito rin sa literal translation, ano, of the Holy Scripture ng Marcos 7:19, this is because it does not enter into his heart but into the belly and goes out into the waste bowl. Ayan. Saan daw po? Ano? And goes out into the waste bowl. Ayun, sa waste bowl, doon talaga sa inidoro, no? So kaya kapag sinabing inilalabas, ano, kaya kapag sinabi doong tawag dito, lumalabas sa dakong daanan ng dumi, ang ibig po sabihin nun ay waste bowl. Ayan, ano? Dito pa sa NET, ano ho? Dito sa NET version, Net Bible, ano? Para mas madali nating maunawaan. Sa 7:19 pa rin ganito pagkakasalin. For it does not enter his heart but his stomach, and then goes out into the sower. Ayun. This means, no, all foods are clean. Meron close and open parenthesis. No? So I think na maliwanag na sa atin yung ibig sabihin ng lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Ano ho, mga kapatid at mga kaibigan, ano? So dito kasi mga kapatid, kapag titignan po ninyo, ano, yung
tekstong Grego, yung pong ginamit na salita doon sa tapunan ng dumi, mga kapatid, ano? Yan po ay nasa terminong apedron. Ayan. O apedrona, no? Na isa pong noun, accusative masculine, no? Apedrona, na tumutukoy sa latrine, tumutukoy po doon sa CR. So, ano po ang point? Bakit natin to pinag-aralan? Ano? Katulad nga nung atin pong tinatalakay, no? Yung policy of ignoring the biblical languages. Kapag ka-inignore po natin yung pag-aaral ng biblical languages, medyo magiging palaisipan sa atin yung mga salitang tapunan ng dumi. Ano ho? Yung termino ginamit dito na lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Ano ba yung daanan ng dumi? Ayan. Para hindi tayo mailigaw o hindi tayo magkamali, hindi tayo maligaw, tignan natin yung tekstong Grego. At sa tekstong Grego, makikita nga natin ang ginamit na termino ay apidrona. Ano? Yan, apidrona. Yan, galing sa salitang apedron. Tumutukoy sa CR, kasilyas, latrine, toilet, waste bowl. Yan. So, hindi na tayo magkakamali. Kaya yung mga nagtuturo na katulad ng aking na-encounter, no? Ang sabi niya, yung tapunan, yung yung salitang lumalabas sa dakong daanan ng dumi, yan daw yung puwet ng tao. Yan, dumadaan doon, o kaya yung kanyang bituka. Pero maliwanag po sa tekstong Grego na yung tinutukoy pong dakong daanan ng dumi, yung po pala'y kasilyas, CR, private room ng bahay. Okay? So, I hope na naunawaan natin ito. Ngayon, kung babaliwalain po natin, mga kapatid, itong mga pinag-aaralan natin, no? Kung hindi natin tatanggapin yung terminong apedrona na tumutukoy sa CR, sa kasilyas, comfort room, no? At babaliwalain natin yon, mananangan tayo sa maling paniniwala, babagsak po kayo dito sa ating pinag-aaralan, ignoring policy of ignoring the biblical languages. Yan, yan, yung pag-i-ignore, no? Isi-set aside mo siya, hindi mo na siya wala kang pake, sa kanya, basta para sa iyo, ano man ito sa Greek, basta ituturo mo yung gusto mo. Yan, sumala man ito sa Greek, wala kang pakialam, no? I-ignorin mo yung Greek, basta magpapatuloy ka sa mali mong ipinangangaral. Ha? So, kaya tayong mga Seventh-day Adventists, makikita niyo kapag tayo nagtuturo, talagang nasa banal na kasulatan at hindi tayo basta-basta naghahagis ng butil ng katotohanan nang hindi muna natin ito siniyasat ng mabuti. Kaya napakapalad po ng mga kaibigan, mga membro, mga kapatiran sa loob ng pananampalatayang Adventista sapagkat nagagabayan sila ng tama ng ating Panginoong Diyos. At doon naman sa mga kaibigan natin na hindi nagbibigay pansin sa biblical languages, baguhin na rin po ninyo ang inyong pananaw sa buhay. Masarap po na tayo nag-aaral ng Biblia, ay nag-aaral din tayo. Binibigyan din natin ng pansin, binibigyan din natin ng halaga yung biblical languages. Sa lalo pa nating ikalalalim sa pag-aaral po ng Biblia. Kasi kung sa pagalingan lamang ng pananalita, hindi talaga nagpapahuli yung mga kaibayo natin sa pananampalataya. Sa karunungan talaga namang silang matatalino. Sa paggamit ng mga filosofiya, talagang mahuhusay sila. Pero tatandaan natin, mga kapatid, kung tayo mag-aaral ng Biblia, ang titignan po natin kung ano yung kahulugang sinasabi ng Biblia. Ang Biblia ang siyang magbibigay sa atin ng tamang interpretasyon. Ang kailangan lamang natin, idig natin. Ano ba ito sa Tagalog? Hukayin natin. Palalimin natin. Yan.
arukin natin yung lalim ng mga kahulugan na nasa Biblia para mailabas natin kung ano yung tamang kahulugan nito. At makatutulong nga dito yung biblical languages. Hindi yung bumabasa ang siyang magbibigay ng sarili niyang opinion o sarili niyang conclusion o sarili niyang kahulugan sa Biblia. Huwag nating pasusunurin ang Biblia sa gusto nating mangyari, kundi lagi nating sinasabi tayo po ang susunod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Tandaan natin, sabi ng unang Korinto 2:5, mga kapatid, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi tayo binibigyan ng karapatan ng Diyos, mga kapatid, na unawain natin ang Biblia sa paraang gusto natin. Ayaw ng Diyos na unawain natin ang Biblia sa paraang makasarili, kundi uunawain natin ang banal na kasulatan ayon sa kapangyarihan at kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga lagi nating binibigyan ng pagpapahalaga itong mga bagay na ito. At matuto tayo, mga kapatid ko, na sa pag-aaral ng Biblia ay maging objektibo ang ating pag-aaral. Huwag tayong maging subjective, na kung ano lamang yung gusto nating papaboran, kung ano lamang yung gusto nating programa, ano lamang yung gusto nating doktrina, larga lang tayo ng larga kahit sumasala na sa biblical languages. So isa pang bagay, mga kapatid, na atin pong pag-aaralan dito pa rin sa Marcos 7:19. Yan. Ito pong mga salitang sa salitang ito'y nililinis niya yon ang lahat ng pagkain. Bigyan naman natin ng pansin yung mga salitang sa salitang ito'y at saka yung niya. Yun. Bakit may mga translation na yung salitang sa salitang ito'y ay naka-italicize. Tapos bakit naman sa iba yung sa salitang ito'y hindi naka-italicize? Dalawang bagay ang bibigyan po natin dito ng pansin, yung sa salitang ito'y at yung salitang niya. Tatalakayin po natin yan, mga kapatid, sa susunod na part ng atin pong magiging huntahan sa Himpapawid. Pansamantala, darako muna tayo, tatapusin muna natin dito at tayo magtatapos sa isang panalangin. Pagkatapos nating manalangin, subaybayan po ninyo yung kasunod na part ng ating pong tinalakay ngayon. At bibigyan naman natin ng pansin itong dalawang kataga na ito sa salitang ito'y at niya. Ito ba ay nasa kasulatang Grego din? Ito ba ay tamang pagkakasali ng Biblia? Kasama na rin po dyan yung ginamit sa ibang version ng Biblia, yung ipinahayag ni Jesus. Yung bang salitang ipinahayag ni Jesus ay nasa kasulatang Grego ba? Ayan. Kaya patuloy nyo akong samahan sa ating pag-aaral ng banal na kasulatan gamit po ang fallacy of ignoring the biblical languages. Pansamantala, mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat po, Amang Banal, sapagkat muli na naman ninyo kaming binigyan ng kaliwanagan kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng aming pinag-aralan ngayon. Umaasa kami ng liwanag ng langit ay patuloy na sisilay sa aming mga puso at patuloy kaming mangungunyapit sa katotohanan inyo pong ipinagkakaloob. Umaasa din po kami na payayabungin ninyo ang mga butil ng katotohanan na naitanim sa mga puso ng mga tagapakinig. Patuloy nyo rin pong papatnubayan ang programang ito at magpapatuloy hanggang sa kaduluduluhan ng mga panahon. Binabalik po namin ang aming pong papuri, pagluwalhati sa inyo, Amang Banal, sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Amen.